Pagpapaliwanagi ng LTFRB ang isang bus company, kaugnay ng umano'y pambubuli ng konduktor nito sa isang pasaherong PP. May hiwalay ring reklamo kaugnay ng paghagis naman ng isa pang konduktor sa pet carrier na may pusa. Nag-iimbestiga na rin ang mismong bus company. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa Facebook, naglabas ng galit ang isang ina kaugnay ng pagbuli umano sa anak niyang pipi nang sumakay ito sa isang Pangasinan Solid North bus nitong linggo. Anya, nang tanungin ng konduktor ang kanyang anak kung saan ito bababa, tinype daw ng anak ang sagot sa cellphone. Tinawanan umano ng konduktor ang anak at nabasa nito ang labi ng konduktor nang sabihin nito ang salitang pipi. Pinagtinginan din ng anak ng ibang pasahero kaya napahiyaan niya ito. Nakatakdang isyuhan ng show cause order ang Pangasinan Solid North Transit Inc. pati ang sangkot na driver at konduktor. Yan ay para magpaliwanag kaugnay ng insidente. And LTFRB board is not satisfied and will find cause dun sa complaint. Papatawan po yung operator ng kaukulang penalty or a suspension or revocation of the franchise if so warrants. Hindi lang po administrative case ang maaari pong ipataw doon. Yun din po ay criminal case. Nabanggit din ng pasahero na walang upuan sa bus na laan para sa mga PWD. Major violation po yan na walang PWD seat sa public transport. I-issuehan din ng LTFRB ang parehong bus company ng isa pang show cause order dahil sa post at email sa kanila ng isang pasahero kaugnay ng paghagis lang ng konduktor sa compartment ng pet carrier kung nasaan ang kanyang alagang pusa. Sabi pa umano ng konduktor, sakaling mamatay ang pusa roon dahil sa init ay wala siyang magiging kasalanan. Dahil dyan, bumaba na lang ang pasahero. Pero inalog pa ng konduktor ang pet carrier nang inabot ito sa kanya habang nakangisi. Labag din yan ayon sa isa pang memorandum ng LTFRB. Maaari naman kayong magsakay ng domesticated animal sa public transport basta hindi po magsisilbing panganib sa mga pasahero o sa biyahe. Clear naman sa LTFRB guidelines na dapat nasa loob kung nasaan man yung mga tao, doon nakaupo din yung mga pets pero naka-cage sila or carrier na clean and free from foul smell, never in trunks of cars or cargo holds kasi even sa National Animal Welfare Act nakalagay doon. Bukod sa LTFRB, pwedeng magsumbong sa Bureau of Animal Industry. Kung namatay ang alagang hayop, pwedeng kasuhan ng mga sangkot sa ilalim ng Animal Welfare Act na nagpapataw ng parusang hanggang 250,000 pesos na multa at hanggang 2.5 taong pagkakabilanggo. Nanawagan ng LTFRB sa mga pasahero ng mga pampublikong sasakyan na huwag matakot magsumbong sa ahensya sakaling may hindi magandang maranasan sa biyahe. Titiyakin daw ng LTFRB na poprotektahan ang karapatan ng lahat ng sumasakay, tao man o hayop. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.